Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, inaanahan ko po kayong lahat na tumayo para po simulan po natin ng gabing ito ang ating Ash Wednesday service ng pag-aawitan at pagkakakilala sa pag-ibig ng Diyos. Gayon din po ay magandang gabi rin po sa mga kasamahan namin na nanonood sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga tahanan, or sa kanilang mga trabaho man. Kami po ay nagagalak na makasama namin kayong lahat ngayong gabing ito. Sige po, tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. Father God, maraming salamat po sa pag-ibig mo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay namin lahat. Lord, right now, we are inviting you, your Holy Spirit, Panginoon, na bumagit na, Panginoon, sa aming pananambahan sa mga oras na ito. Panginoon, kami pong lahat ngayon ay nagpapasalamat. Kami pong lahat ngayon ay taus-puso nagbubukas, Panginoon, ang aming mga sarili, na aming mga puso, Panginoon. Nang sa gayon ay maramdaman namin ang iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan niyo po na kaming lahat ay umawit, kaming lahat ay magpuri at magtaas, Panginoon, ng iyong pangalan. Searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Let's sing. Your holy presence, we feel it, Lord, surrounding me in every season, in every season. We know this, Lord. I know you love us. Sing, I know you love me.
fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is. When we sing, you tore the veil. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Let's sing, and when the earth fades. And when the earth fails, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Say to the Lord, I know you love me. I know you. We say it, I know you love me. I know you love me. And we sing at the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. Yes, Lord. We declare your love over this church, Father God. For you have overcome. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Panginoon, patuloy ka po namin pinapasalamatan, O Diyos. Nararamdaman, Panginoon, namin ang iyong presensya sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy nating damhin ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Langhanggan, katapatan,
habang buhay magpupo. Muli po, walang hanggan. Walang hanggan. Awit sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito ay sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Diyos, ika'y mabuti. Awitin po natin, walang hanggan. Walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Ngunit dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanggol Sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Awitin natin, Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking awitan natin. Sa buhay ko'y O tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Awitin natin, pupurihin. Pupurihin ka. sa awit. Na tanging ikaw, Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Muli hanggang sa huli, pupurihin. Pupurihin ka, Diyos. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa aking tinig.
Patuloy naming itataas, Panginoon, sa buhay naming lahat na Ikaw lamang ang tanging Diyos na nagmamahal sa amin, O Diyos. Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo, di mapapantayan. Jesus, Jesus. Jesus, kadakilan mo, di mapapantayan. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na napakadakila mo sa buhay namin lahat. Patuloy po namin inaalay ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming buong sarili, Panginoon. Dahil alam po namin na Ikaw ay sobrang karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo pong puspusan ang aming pag-ibig, ang aming mga puso ng kagalakan, ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng pagsisisi, Panginoon. Nang sa gayon ay patuloy din namin at mas lalo naming maramdaman kung ano ang kahalagahan, Panginoon, ng aming gagawin at ng iyong gagawin, Panginoon, sa buhay namin lahat sa gabing ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy po naming inaalay at itinataas sa iyong pinakamatamis na pangalan. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa inyo na mga naririto sa sanctuary ng Christian Solidarity Fellowship. Salamat sa maaga ninyong pag-alis sa inyong mga opisina, sa inyong mga tahanan, para tayo po ay magsama-sama doon sa ating mga those who have joined us through online worship. A blessed night to all of you. Ngayon pong araw na ito ay tinatawag nating Ash Wednesday. At dito po, ngayon po ang simula ng Lent. At ito ay magtatapos after 40 days sa April 13, kung saan ay susunod ang Holy Week. Dito sa ating church, sa pangunguna ng ating Family Growth and Prayer Ministry at kasama ng Pastoral Council, sisimulan din natin ang 40 night na pagpipray every 8 in the evening. At araw-araw po ay magpo-post sa ating GC ng ating mga prayer focus. Nawa ay makumpleto po natin ito, 4 na pong gabi ng pananalangin, and we are looking forward doon po sa malaking gawain ng church sa Easter Sunday, kung saan ay we will worship together outside of this church para gagawin po natin ang celebration ng Easter together doon sa ating pong Mass Faith Baptism. Ang Lent
ay pag-alaala sa 40 araw ng prayer and fasting na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ilang bago niya gawin ang kanyang dakilang pagpapakasakit. Kaya ito pong Lent ay it is a period of prayer and fasting. Alam nyo, yung pong fasting ay hindi naman sa pamagitan lamang ng pagbabawas ng ating kinakain. So pwede rin pong gawin ninyo ang fasting ninyo, ay babawasan ninyo yung kinakain ninyo. Kung nakakadalawang cup kayo, isa't kalahati na lang. O kaya ay magliliban kayo ng dinner. So yun po sa food. Pero napakarami pa pong paraan na kayo ay pwedeng mag-fasting. Katulad nung babawasan ninyo ang social media. So yung time na binabawas ninyo sa panonood ninyo sa Facebook o kung ano man ay gamitin nyo naman sa pagpipray. So ganoon, meron kayo ibabawas pero idadagdag ninyo doon sa inyong spiritual nourishment. Pwede rin bawasan ninyong ang inyong paggastos pagkat ang Lent po ay it is also a period of giving. Halimbawa, babawasan ninyong pagmimerienda. Yung matitipid ninyo, pwede nyo namang ibibigay sa ministry ng church para gagamitin sa kanyang mga ministeryo. So, there are many ways na magagawa nyo po yung fasting. At tulad po ng aking sinabi, ang Lent ay period of prayer, fasting, repentance, and giving. Ngayong gabi ay gagawin natin ang isa sa mga Christian tradition, yung pagpapahid ng abo. Mamaya sa inyong forehead gagawin natin yan. At yan po ay merong napakahalagang kahulugan. At yan ang nais kong talakayin sa inyo ngayon. Ang Ash Wednesday ay nagre-remind sa atin ng mga sumusunod. First, man has close affinity from the soil because he was formed from the soil or from the dust. Kung matatandaan ninyo ang paglikha ng Diyos, doon po sa mga ibang nilikha niya, sinasabi lang niya halimbawa, let there be light, and there was light. Ngunit nang likhain ng Diyos, ang tao ay kakaiba. Gumamit siya ng alabok, gumamit siya ng lupa upang ang tao ay kanyang likhain. So ang tao, tayo po mga tao, ay meron tayong very close affinity sa soil. Kaya ewan ko kung ito'y nagagawa ninyo, dapat daw pala tayo ay madalas tumatapak sa lupa. Kasi nang mauso sapatos, sinelas, di na natin nagagawa yan. Siguro paminsan-minsan pag tayo nagbi-beach, lumalakad tayo sa buhangin, pero hindi nyo ba napapansin? Iba yung pakiramdam, ano? Parang na tayo ay na-exercise, na-massage. So from time to time, dapat yung paa natin, nilalakad natin sa lupa. At ang tao ay mananatiling malusog kapag meron siyang very close relationship, affinity sa nature o sa lupa. Kaya daw maraming sakit ngayon dahil yung mga kinakain natin hindi na direct from the soil. Kung ano-ano nang ginagawa, di ba? Merong mga chemicals na binubuhos, sinasaboy sa mga pananim. Ang mga kinakain natin ay mga processed food na hindi direktang galing sa lupa. Kaya daw napakaraming sakit ngayon ay sapagkat ang tao ay lumalayo dun sa kanyang affinity from the soil. Tingnan mo yung katabi mo. Sa iyong kanan,
Tingnan yung katabi mo sa iyong kanan, sabihin mo, kapatid, mukha kang lupa. Tingnan mo yung nasa kaliwa mo, sabihin mo, kapatid, amoy kang lupa. So, as Wednesday reminds us of our close affinity with the soil, with the dust. Kaya ang challenge po sa atin, mga kapatid, let's go back to nature. Number 2, as Wednesday reminds us that man has to earn his living. Diba, nung magkasala si Adan at si Eva, originally kasi wala na silang gagawin. Hindi sila magtatrabaho, hindi sila magbubungkal ng lupa. Everything is provided for by God. Andiyan na lahat. Wala silang gagawin. Pero nang sila magkasala, ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, simula sa araw na ito, pagpapaguran ninyo ang inyong kakanin. Alam nyo, yung sinabing iyon ng Diyos, doon po nakasalalay ang integridad ng tao sa paghahanap buhay. So yung mga taong pinaghihirapan, pinagpapaguran, nanggagaling sa pawis, ang kanilang kinakain, ang kanilang kinikita, yun po ang may integrity of labor. Eh yung po mga taong hindi nagpapagod sa kanilang kinikita, yun ang walang integrity. O paano nangyayari yun? Yung mga nagnanakaw, yung mga nanlalamang, yung mga tiwaling kawani ng gobyerno. So nakita po ninyo yung man has to earn his living, yun ang salalayan ng dignidad ng paggawa. Ano po ang challenge sa atin, mga kapatid? Let us be advocates of the dignity of labor. Kailangan yung pong ating kinikita, yung ating hanap buhay, yung ating trabaho, yung ating negosyo, dapat nakasalalayan sa honesty, sa integrity, pinagpapagura natin, hindi tayo nanlalamang ng kapwa. Number 3, man is a mortal being. Meron po sa Latin na ganito sinasabi, memento mori. Memento mori. Remember, you will die. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mamamatay ka rin. So yan po ang katotohanan. Kahit na ano ang gawin natin sa buhay natin, ano man ang gawin natin pag-aalaga, darating ang araw, darating ang oras na kukunin tayo ng Panginoon na tayo'y mamamatay. Kaya't we must always remember our mortality. Memento mori. Remember, you will die. Ano po ang ibig sabihin noon kapag lagi nating pinapaalala sa ating sarili na tayo'y mamamatay? Ang ibig sabihin noon, kailangan tiyakin natin na bawat sandali ng ating buhay ay kapaki-pakinabang, bawat sandali ng ating buhay ay karapat-dapat sa Panginoon, bawat sandali ng ating buhay ay ginagamit natin sa mga bagay na maganda at kapuri-puri. Remember, you will die, memento mori. Wala pong sino man sa atin ang mananatili dito sa lupa habang panahon, sapagkat tayong lahat ay mga tourist lamang dito sa lupa. Magi-expire ang ating visa kapag tayo'y tinawag na ng Diyos doon sa tunay nating tahanan. We must always prioritize what truly matters. Pagka po, pakinggan ninyo yung mga bata pa,
Pag kayo ay dumating na sa edad ko, katulad ng edad ko, katulad ng edad namin, na mga 61 years old, mapag-iisip-isip ninyo, napakarami palang ginawa ko sa aking buhay na wala namang halaga. Napakarami palang pinag-ukulan ko ng panahon ng paghihirap ng pera na wala naman palang kwenta. Tumanda ka, maiisip mo yun. Pero pag bata ka pa, sige lang ng sige. Arya ng arya. As Wednesday reminds us that we must prioritize what truly matters. Dapat lagi natin maalala, mga kapatid, na nang tayo likhain ng Diyos, tayo lang ginawa, sa atin lang ginawa ito ng Diyos. Tulad na aking sinabi kanina, nilikha tayo mula sa lupa, mula sa alabok. Pagkatapos merong ginawa ang Diyos na kakaiba. Para sa atin lang niya ginawa yun. Ano? Ano ang ginawa ng Diyos kay Adan nang likhain niya ito mula sa alabok? Anong ginawa niya? Hiningahan niya si Adan sa ilong at ito'y naging kaluluwang may buhay. Sa tao lang niya ginawa yan. At yung hiningang yun ng Diyos, yun ang ating spirituality, yun ang ating spiritual being. Kaya yung buhay natin ay hindi lamang nakasalalay doon sa mga material things, doon sa mga bagay na pisikal, kundi doon din sa mga bagay na spiritual na may kinalaman sa kaugnayan natin sa Diyos. Kapag tayo'y bata pa, hindi natin masyadong napapansin yung kabilang panig ng ating existence, ng ating humanity, yung ating spiritual being. Ang lagi lang nating nabibigyan ng pansin ay yung ating physical being. Kaya't maaaring nourished na nourished ang ating katawan, ngunit posibleng malnourished ang ating kaluluwa. Pag tumatanda ka na, nalalapit ka na sa departure area, doon nagsisimulang naisip mo, kinakailangan ko ang mas mahabang panahon ngayon para bigyan ng pansin ng aking espiritu. As Wednesday reminds us, na mula pa sa ating pagkabata, pagkakaroon ng isip, ay dapat bigyan na natin ng patas na timbang ang pagkikare natin sa material things at sa spiritual things. Church, let us redeem the time habang may panahon pa. And last, as Wednesday reminds us that man cannot bring anything to anywhere he will go after his death. What only remains, is his soul. Lahat ng inipon nating kayamanan, lahat ng pera natin sa bangko, lahat ng mga bagay na pinundar natin, lahat ng yan ay iiwan natin sa mundo. Wala tayong madadalang anuman. Kaya nga sinasabi, from dust you came, to dust you will return. Yung mga inchik, kanilang paniwala, di ba? Yung mga libing ng dami-daming mga kung ano nilalagay doon, kaya ninanakaw. Paniwala nila, madadala nila yung kung saan man sa kabilang buhay. But we know, it isn't true.
sa panahon ng ating kamatayan, ating kaluluwa lamang ang babalik sa Diyos. But then there will come a time, and this is a miracle, nobody can explain, beyond human understanding, muling pagbabalik ng Panginoon. Mabubuhay ang lahat ng naunang namatay at yung kanilang mga katawan na naging abo. Muling babalik doon sa mga kaluluwang yan. Ngunit yun ay katawan ng panlangit. So there will be a unity, muling pagsasama ng katawan at kaluluwa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa araw, nag-uusap kami ng aking brother, si Go. Sabi niya, parang mas okay yata yung cremation, ano? Kasi pag nag-cremate ka, talagang abong-abo na yon. Pag hindi ka kinremate, nakalibing ka lang doon, hindi pa abo, so pagdating mo sa langit, kalansay ka, no? So, hindi natin alam. It's a mystery. We cannot explain. Ngunit ito po ang nire-remind sa atin ng Ash Wednesday. Don't forget your soul. At sa bandang huli, yan ang haharap sa Diyos. Panalangin, Panginoon, papasalamat po kami sa araw na ito, Ash Wednesday, ay sinimulan po namin ang Lent bilang preparation namin sa paggunita sa kamatayan, muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, patawarin mo po kami sa maraming pagkakataon na hindi kami naging karapat-dapat sa dakilang kamatayang iyan. Ngunit simula sa gabing ito, Panginoon, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Nagawin niyo po na ang next 40 days ay maging transforming experience for all of us as we engage in a nightly prayer and fasting. Panginoon, dalangin ko po ang gagawin naming ritual ngayon ng imposition ng ash sa mga miyembrong naririto. O Lord, I pray na gamitin niyo po ang simbolismong ito ng lalong pagpapaalala sa amin ng mga bagay na dapat naming ihingi ng kapatawaran sa inyo at ang realization na we are immortal. Darating ang araw na kami tatawagin mo. At ito, Panginoon, ang pagkakataon na maihanda namin ang aming sarili sa pagharap sa iyo ng mukhaan. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Nais kong tawagin ang aking mga kasamang pastor dito na ako sa ating pong gagawin ang pagpapahid sa inyong noo ng ash. Nawa, habang ginagawa po natin ito, manatili ang katahimikan at ipagpatuloy niyo po ang pagbubulay-bulay doon sa mga salita na aking binanggit kanina. Gagawin po natin ito ng by row. So yung first row, second, sunod-sunod. Pagkatapos po na makaupo makabalik yung nasa first row, susunod po yung second. So, yung mga iba na pulong na lang po kayo para maging maayos itong ating gawain dito. Pipila lang dito, then we will do the imposition of the ash.
Rise again from ashes, from the good we failed to do. We rise again As you from return, God bless you. ashes, to create ourselves As you came,
As you return, God bless you. As you came, as you return, bless you. As you return, God bless you. As you return, bless you. Yan, sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong gabi, tulad po ng nasabi ng ating bishop, ito din po yung pagkakataon para po gawin natin yung ating every night na pananalangin. So tonight, dahil tayo po ay magkakasama sa ating church, ini-invite ko po ang lahat na magsama-sama po yung every family. So, kung pong wala tayong kasama today pero present tayo, hindi po pwedeng mawalan tayo ng family dahil pwede po tayong sumali sa kahit anong group because our church is family-oriented. But tonight, I encourage you po na magsama-sama po tayo sa ng group for every family po para po sabay-sabay po nating ipanalangin yung prayer focus ngayong gabi. Ito po ay bilang paghahanda rin dahil sa gabi-gabing gawain po na ating gagawin for 40 days. So our prayer focus for tonight is the readiness of the heart. Hilingin po natin sa Panginoong Diyos na ihanda niya po yung ating puso para po sa gawaing ito. Dahil ito po yung pag-observe natin ng Lenten season, pag-aalaala natin sa mga sacrifices ng ating Panginoong Jesus sa atin. So, a short lamang po, reflection. Bakit daw po ba natin kailangang i-prepare yung ating heart? Kasi po, kailangan daw po ay handa ito para mag-submit sa Panginoong Diyos. So, kung magpe-pray po tayo for 40 nights, dapat handa rin po tayo na isurrender lahat ng prayers natin sa ating Panginoon. Kailangan daw po ay handa itong tumanggap na si Jesus Christ lamang po ang ating tagapagligtas at wala nang iba. Kailangan po itong mag-follow sa scriptures dahil ito pong Lenten season ay isang magandang gawain din para tayo ay magbasa ng ating mga Bibles at pag-aralan ng kanyang salita. Best of all, ito daw po yung paghahanda din para itakwil natin yung temptation, lalo na po kung tayo ay nagfa-fasting, no? Kasi po, napakaraming bilihan ng pagkain kung ang fasting mo ay food. Kung namang social media ang fasting mo, napakadaling pindutin ng iyong cellphone. So, let us ask the Lord to prepare us to fight the enemies and to fight the temptation. And lastly, ihilingin po natin sa Panginoon na ihanda niya yung puso natin for us to seek God and God alone. So, if you are ready, tayo po ay bibigyan ng time to pray with our family.
If we can hold hands, kung meron po kayong particular na gustong mag-lead sa inyong family, this is the time. And as I put down the mic, I pray na dinggin po ng Panginoon ang lahat ng panalangin, ang lahat ng paghiling natin, ng preparation ng ating mga puso para po sa ating 40 days of prayer and fasting. Ayan, sige po. Pwede daw pong humanap ng space. Pwede pong mag-circle tayo ng mga chairs and para po pwede tayo at mas komportable po tayong makapag-pray.
Manatili po tayo sa ating mga bilog at pagkakahawak-hawak ng kamay. Dakilang Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, nakikita mo, naririnig mo, Panginoon, nasasaksihan mo, Panginoon, ang pagsasama-sama ng bawat pamilya ng Christian Solidarity Fellowship, Panginoon. Alam ko pong alam mo, Panginoon, na humihiling sila sa iyo ng kahandaan ng kanilang mga puso, Panginoon, para sa aming gagawing prayer and fasting for 40 days, Panginoon. Salamat, Panginoon, to every family na naririto ngayon, Panginoon. Maraming salamat na kami ay dinala mo sa aming tahanang ito, Panginoon. Dinggin mo po ang panalangin ng bawat pamilya, Panginoon. At kung paano mong dinirinig ang panalangin ng bawat pamilya, I also pray, Panginoon, na i-bless mo ng kahandaan ng kanilang mga puso ang aming mga kasama online. Kung nasaan man po sila na nanonood, sila na manunood later on, Panginoon, i-bless mo po sila, Panginoon, ng pure heart, Panginoon. A pure heart that is ready to seek you. A pure heart that is ready to serve you. A pure heart, Panginoon, na ikaw lamang ang tatawagin, ikaw lamang ang kikilalanin, Panginoon. Maraming salamat po na kahit kailan ay hindi ka namibingi, Panginoon, sa pakikinig ng aming mga pagtawag sa iyo, Panginoon. Lord, itinataas ko ang panalangin ng bawat isang naririto. At alam ko, sa pagtatapos ng aming panalangin ito, ikaw ay tutugon, ikaw ay magsasalita, at kami ay makikinig sa kung ano man ang sasabihin mo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Yan po rin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Gagawin po natin ang pagkakaloob at ihanda po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Samantalang ito ay ating ipinapanalangin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa aming pagsamba sa gabing ito. Salamat sa biyaya at mensahe na aming tinanggap. At bilang katugunan, Panginoon, narito kami, ang iyong mga anak, dito po sa Christian Solidarity Fellowship. Malaya at maligayang magkakaloob, Panginoon. Ang dalangin namin, ang bawat kaloob na ito ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan at kasabikan na mapaglingkuran ka sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pagpapala mong pinagkatiwala at pinagkaloob sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo. Ibabalik namin ng may pagpupuri at may pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lord, we come before you today, humbling our lives unto you, O God. Lord, salamat po dahil naniniwala kami na kayo po ay nasa aming kalagitnaan ngayong mga oras na ito, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Forgive us, Lord, with our sins, O God. Nagawa man po ito, naisip, nasambit ng aming mga labi, Panginoon. Sinasadya man po, Panginoon, o hindi sinasadya. Patawarin mo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, naniniwala kami na ang biyaya mo ay sobra-sobra sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po dahil kami po ay matututo sa aming mga pagkakamali at itatama po namin ang aming buhay, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, as we start the Lent season, Panginoon, ngayong gabay na ito, Panginoon. Lord, gagabayan niyo po ang bawat isa na nandito. Gagabayan niyo po ang bawat pamilya na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, because as we convene sa aming mga bahay, Panginoon, as we commence our prayer and fasting, Panginoon, salamat po dahil bawat isa sa amin, Panginoon, ay mas lalalim ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Mas lalalim po, Panginoon, ang relasyon sa inyo, Panginoon. Mas magiging intimate po, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, sa bawat gabi na mananalangin kami sa inyo, Panginoon, may mga bago kaming bagay na mararanasan, Panginoon. Things we have never experienced before, O God. Things, Panginoon, na hindi pa namin naramdaman, Panginoon, nakita, naisip, o wala pa po sa hinagap ng aming isip, Panginoon. Salamat, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon. As we gather together, Panginoon, sa aming mga tahanan, mas lalalim po ang relasyon ng bawat pamilya. Salamat, Panginoon, dahil kung ano man pong mga tampuhan o mga pinagdadaanan ng bawat pamilya, Panginoon, Lord, aayusin mo po ito, Panginoon. Lord, dadaloy po ang kagalingan, Panginoon, sa bawat pamilya ng Christian Solidarity Fellowship, Panginoon. Mula sa Ama, sa Ina, at sa mga anak, Panginoon, dadaloy po ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Hindi lamang po kagalingan para sa pisikal, Panginoon. Kagalingan sa relasyon, sa emosyon, at sa marami pa pong aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lord, here we are before you as a church. Salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, na sa season na to, Panginoon, sa panahon na to, Panginoon, marami kang mga bagong bagay na ipaparanas sa aming simbahan, Panginoon. Lord, speak for breakthroughs upon breakthroughs, Panginoon. For freedom upon freedom, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinibigay mo sa bawat isa dito, Panginoon. Tinatanggal mo po ang bawat tanikala na meron kami, Panginoon. Mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin ma-overcome for so many time, Panginoon, sa maraming panahon, Panginoon. Salamat, ngayon po marami po makakalaya sa mga kasalanan, Panginoon. Or even for hidden sins, O God. Mga kasalanan, Panginoon, na ikaw lang nakakaalam. Salamat dahil ngayong mga panahon na to, Panginoon, you will give us the grace to overcome, Panginoon, those sins, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Niready mo na po ang bawat puso na nandito ngayon sa magaganda mong gagawin sa aming simbahan, Panginoon. Salamat po sa mga bukas na puso, sa mga bukas na isipan, sa mga bukas na tainga, at sa mga bukas na buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil even yung mga hindi namin kasama ngayon, Panginoon, Lord, nangungusap ka sa kanila at may ginagawa ka rin pong mga bagong bagay sa kanilang mga buhay, Panginoon. Panginoon, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Dahil ikaw ay Diyos na buhay, wala kang katulad, Panginoon.
Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasangalangit na hindi kayang sayurin ng pinakamataas na pag-iisip ng tao. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang sumainyo at manatili sa inyo na kayo nga'y nagsisihayo sa kahandaan ng inyong mga puso, na kayo'y humayo sa kabaguhan ng buhay, sa karangalan, kalwalhatian, kapurihan ng nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen.